meron po ba tayong free will or our life is predetermined? Ayun. Kasi minsan po meron tayong mga panalangin na hindi binibigay sa atin. So, kahit anong pilit natin, kung ayaw ibigay sa atin, kaya predetermined na ba yung life, may free will po. Galatians chapter 5 verse 13, tinawag tayo sa kalayaan. Deuteronomy chapter 30 verse 19, binibigyan mo kayo ng pamilihan ngayon, buhay o kamatayan, sumpa o pagpapala. Kaya piliin mo ang buhay. So, may pagpili. Kaya hindi nasasagot yung ating panalangin. It's just because Isaiah chapter 59 verse 2, ang ating mga kasalanan ang siyang nagpapakubli sa mukha ng Panginoon, kaya hindi siya nakikinig sa ating panalangin. Yung ating kasalanan. Baka meron pa tayong unrepented sins. Tandaan natin mga kapatid, ang tinubos ng Panginoon, guilt mo, but not the sin. If you will say to eradicate the sin, sa pagdating pa ng Panginoon Kristo yan. Yan yung, sa theology, alam ito na kapatid natin, cleansing of the sanctuary involves what? Involves what? The cleaning of the camp. Ano yung cleaning of the camp? Yun yung isang tao nagkasala sa panahon ni Moses na palalabasin sa bayan ng Israel pag naging kaluman-duman. That is what we call cleaning of the camp. Sa ating uling panahonan, yung magiging kaluman-duman o yung masama, itatapon ng Panginoon. Dagat-dagat. That is cleaning of the camp. Yung 1844, that is starting of the cleansing of the sanctuary. Yun pa lang yung sacerdotal sanctuary services. Kaya, we cannot say that sin is almost eradicated. Kaya mga kapatid may nagtataka, bakit kayo mga Adventist hindi pa tapos ang atonement sa krus? The atonement is complete and finished, but not yet fulfilled. Bakit? It must be applied. Kaya sa Hebrews chapter 9 and Hebrews chapter 10, minsan pa pumasok siya sa dakong banal upang ihambog ang kanyang sarili. And that is the application of the atonement. Sa Zacharias chapter 3, makikita natin dyan, at saka sa Zacharias chapter 13, verse, ang application ng Panginoon Kristo ganito, as a witness, sasabihin niya sa Ama, pagka binasa niyo yung Zacharias chapter 13, no? Bibigyan natin, Zacharias 6. At sasabihin ng isa sa kanya, ano itong mga sugat sa pagitan ng iyong mga bisig? Na magkagayoy sasagot siya, ang mga ito ay sugat na tinanggap ko sa bahay ng aking mga kaibigan. Ang ating Panginoong Kristo, makikita po ninyo sa langit, may sugat pa ang dalawa niyang kamay. Ito, mga kapatid, ebidensya na tayo ay ililigtas ng Panginoon. Kasi at the end of the day, magtatanong ka, Lord, ligtas na ba ako? The advocate says, yes, you are. May ebidensya, ito. Yan. So,